Monica's POV. Di ko maiwasang maluha, pakiramdam ko rin nagtayo ng balahibo sa buo kong katawan. That word is so simple yet powerful. I can see in her eyes the love, appreciation, acceptance and sincerity. I cannot even say a word how happy I am to be part of their family. I was speechless. Gracias, bit ko. Mama, she said. Call me Mama from now on. Giit niya pa na mas lalo kong kinaiyak. How about me? Tanong naman ng ama ni Leonardo. Of course, call me Daddy also. Natawa kaming lahat sa kanya bago niyakap ang bawat isa. Ganito pala ang pakiramdam ng buo, masaya at tanggap. Isa na lang hinihiling ko at yon, makita magiging anak namin na siyang magbibigay lalo sa amin ng labis-labis na kasiyahan. Mom, Dad, Monica and I are planning to get married. Biglang saad ni Leonardo na gumulat sa mga magulang niya. Ngunit mas lalo ko nagulat sa naging sagot ng mama niya. Dapat lang iho, hindi ako papayag na magpakasal kayo bago lumabas ang apo ko. Mas mainam na rin magpakasal kayo habang maliit pang tiyan ni Monica. After she said that, hinila niya ako at muli na namang nagsalita. Come on dear, I will teach you how to cook. Kailangan yon para hindi ka mahirapan magluto ang magiging apo ko. Leonardo's POV. The moment that my mom pulled Monica and said, tuturuan kitang magluto, natakot ako. Naalala ko mga araw na nagluluto siya ng mga nakakatakot na pagkain para sa akin. Hindi kaya ikawala ko ng maaga ang mga iyahanda niyang pag nagsama na kami? I get my cellphone in my pocket and chat my friends. Minsan na lang ako nang iiwan ng mensahe sa mga baliw kong kaibigan. Honest Guapito, Leonardo Cute. Invited kayong lahat sa kasal ko. I immediately tap send button after I text that message. Akmang ibabalik ko na sa bulsa ang cellphone ko nang sunod-sunod nagsilabasa ng mga baliw kong kaibigan. Brian Jumbo. OMG man, magpapakasal ka na pala. Good luck. Mateo Famous. Welcome to my world where you can rest in paradise while living in hell. Ivan Awesome. Edi wow. Reynan Jumbo. Laki ng ambag ng sinabi mo, Ivan. Cipriano Di Machoman. Thank you for inviting me. Magdadala ko ng Tupperware. Kyle the Great. Huwag kang tatabi sa amin, Cipriano. Nakakahiya ka. Tom. Salamat na lang sa lahat. Nasa po ko na lang ang sarili kong noon nang mabasa ko mga chat ng mga bugok kong kaibigan. Hindi ko na lang din pinansin at muli nang binulsa ang cellphone ko. Kung bakit ba naman kasi nagkaroon ako ng 6 na mga baliw na kaibigan. I was so happy today knowing that my family welcomed Monica with so much love. She deserves that. She deserves to be loved and happy always. Sa kabilang banda, love, taste it. Kulang na lang takasan ako ng malay tao na bumungad sa akin ng pinakamagandang yaya sa balat ng lupa. Pero hindi yun ang kinagulat ko kundi ang hawak niya. What's that? Kuryosong tanong ko. Sa totoo lang, mahal na mahal ko si Monica, pero wala pa rin talaga akong tiwala sa mga luto niya. Cookies! Baliwalang sagot niya. Tinitigan ko naman ang cookies na sinasabi niya. 4 na piraso yun na nakalagay sa plato. Ang isa hugis pusong nawasak, ang isa naman hugis star na kinulang sa isa pang tatsulok. Meron pang isa na bilog lang, pero may design na ilong, bibig at mata. Habang ang inabot niya naman sa akin ay isang simpleng bilog lang pero may buong chocolate na kisses sa gitna. Luto ba ni Mama yan? Muli kong tanong. Nahirap na baka malason ako at mawala ng maaga. Nope. May kausap siya sa phone pero tinuro niya sa akin kung paano mag-bake nito. Pagpapaliwanag niya bago muling iniabot sa akin ang cookies. Taste it. Giit niya pa. Nagdadalawang isip man, kinuha ko na lang ang iniabot niya sa akin. Ayoko sirain ang magandang ngiti niya dahil lang sa hindi ko gusto ang luto niya. Isa pa, baka magtampo sa akin, mahirap na. Tinitigan ko muna ang cookies bago dahan-dahang kinagat. Sa unang kagat, hindi tumalab. Sa ikalawang kagat ko, hindi pa rin natinag ang cookie. Sinubukan kong muli kahit na nga ba napapangiwi na ako. Ngunit tila ba lumagutok ang pangako. Pesting cookie to. Alam mo ang ginawa ni Monica dito at ni hindi man lang makagat? Masarap ba? Nakangiting tanong niya pa sa akin. Ayoko magsinungaling sa kanya kaya naman nilapag kong muli ang cookie bago tumingin sa kanya. Sorry love but I mean your cookie. Pag-uumpis ako.
Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin ang kasunod, kaya naman niyakap ko na lamang siya. Huwag ka na magluto or mag-bake. Try to do things na alam mong magaling ka. Dagdag ko pa. Umaasang sa pamamagitan noon, hindi ako mapapasama ang loob niya. Parang sinabi mo na rin na huwag ako magluto dahil hindi naman ako magaling doon. Malakas na sagot niya naman bago kumala sa pagkakayakap ko. Dami-dami pang sinabi, oo, hindi lang naman ang dapat isagot mo sa akin. Giit niya pa. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kung bakit ba naman kasi niyaya pa siya ni mama na magluto? To be honest, hindi masarap. Napakatigas ni hindi ko nga makagat. Tsaka maalat. Asin yatang nalagay mo hindi asukal. Di ko pa natatapos ang sasabihin ko, umiyak na siya kaagad. And to my horror, she even ran away from me. My goodness, Monica, be careful. My son is inside your tummy. Sunod-sunod kong sigaw habang hinahabol siya. Ngunit tila ba wala siyang narinig at tumiretso sa banyo. Open the door, Monica. Malakas kong sigaw mula sa labas ng banyo. Kung araw-araw ganito ang magiging buhay ko kasama siya, talagang mawawala ako ng maaga. Leave me alone. Malakas ding sagot niya. Kung hindi masarap ang luto ko, edi maghanap ka na ibang babae. Puisit ka? Nasapo ko na lang ang mukha ko at napabuntong hininga. Paano ko ba aamuin ang mga nagmamalditang buntis? Sa kaisipang yon, tinawagan ko kagad si Mateo, isa sa mga kaibigan kong may asawa na rin. Siguraduhin mong importante ang tawag mong to, Leonardo. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Kaagad nabungad naman sa akin ang bugok kong kaibigan. Why? What did I do? Wala pa nga akong sinasabi. Did I interrupt something? Kuryosong tanong ko. Narinig ko pa ang malakas sa buntong hininga sa kabilang linya bago nagpaalam sa asawa niya. I'm about to reach my climax. Peste? Sagot niya na ikinamura ko. Pero mas mahalaga pa sa climax niya ang sadya ko. Ano bang problema mo? Pakibilisan. Naghihintay ang asawa ko. Giit niya pa. My wife, Monica. How do I calm her down? I mean, paano ba amoy ng buntis? Maang na tanong ko habang paroot pa rito sa kusina. You mean you're well? Just do what you want. Wala kang magagawa dyan at lalong hindi ka mananalo. Trust me, man. Marami na akong pinagdaan ng katakot-takot na senaryo kay Norma. Matapos ang pag-uusap namin yun ni Mateo, umusal ako ng pasasalamat sa kanya. Bago sinabing ipagpatuloy niya na ang naudlot niyang ligaya. Habang ako lumay na problema pa rin hanggang ngayon kung paano ko ba aamuin si Monica. Monica's POV. Hindi ko naman ginustong maging maalat ang ginawa kong cookies. Katunayan nga niyan, maraming asukal nang nilagay ko. May sugar, mas sweet. But Leonardo said it was salty. How was that? Paano naging maalat? Gayong asukal naman ang nilagay ko. Nang sa tingin ko wala na si Leonardo sa labas ng banyo, kagad akong lumabas. Nagtungo rin ako sa kusina para muling tingnan ang mga ingredients na ginamit ko. Tama naman ah. Pasigaw kong sambit sa aking sarili. Tinignan ko ang bote ng asukal bago binasa. Iodized salt, okay na. Tinikman ko yon. At oo nga, maalat nga. Bakit kasi iodized salt ang nakalagay dito? Kulang na lang sa bunutan ko ang sarili ko nang dahil doon. Nakakainis. Ang lakas pa ng loob ko magtampo kay Leonardo. May nalalaman pa akong pakulong-kulong sa banyo tapos ano? Asin nga talagang nilagay ko sa pesteng cookies. May pa more sugar, more sweet pa ako. Yun pala, more salt, sakit sa batong bagsak ng bebe ko. Agad kong hinanap si Leonardo na natagpuan ko naman sa balkonahe nila. May hawak siyang gitara at maraming kinakalabit yun. Di ko tuloy alam kung lalapitan ko ba siya o hindi. Tila ba may sarili siyang mundo at sadya namang kay sarap niyang pagmasdan mula sa malayo. Akmang tatalikod na sana ako nang tinawag niyang pangalan ko. Huminto ako at muling humarap sa kanya, only to see him smiling, with so much love in his eyes and of course, tenderness. What now? I asked. Nanatili lang siyang nakatayo habang nakatingin sa akin nang mariin. Hawak pa ang gitara niya. Di ko na napigilang lumapit sa kanya at taplosin ang mukha niya. You know how to play guitar? My dad wants me to learn piano and violin but I only learn one. While my mom wanted me to learn everything in my surroundings, mas maganda raw kasi na may alam ako sa paligid ko at sa nakapaligid sa akin. Kaya nga, natuto ako mga bayo, umakyat sa puno, mga wheel, lumangoy, at kung ano-ano pa.
na siyang ginagawa ng mga anak na namamahala sa hasyenda. Di naman ganun kaganda ang kabataan ko pero para sa akin, normal pa rin ang buhay ko. Bata pa lang ako, mahilig na ako mag-gitara. Tinitigan niya yon at marahang hinaplos. Pansin ko pa ang pangalang nakaukit doon na may bahagyang kaliitan. Vanessa. Bulong ko sa aking sarili. Galing siguro ang gitarang iyon kay Vanessa, sa ex niya. Hanggang ngayon ba hindi pa rin niya nakakalimutan si Vanessa? Napabuntong hininga na lamang ako sa kaisipang iyon. Ang gitarang to. Ito ang unang regalong natanggap ko kay Vanessa noon. She also know how to play the guitar and loves music. She's great at instruments. We used to play guitar and white music before. Pero nang umalis siya at iniwan ako, nilimot ko na rin ang bagay na alam kong nagpapasaya sa akin. Malungkot na tingnan niya, muli ang gitara niya. Haba ako hindi makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa kanya. Ang lagi kong hinihiling noon, ang dumating ang araw na ibahagi niya sa akin ang nakaraan niya. Ang ikwento niya sa akin ang buhay pag-ibig niya. Masakit, oo, pero alam kong dapat kong marinig yon para malaman ko. Do you love her? Putol niyang tanong sa akin. Di naman ako sumagot at nakatitig lang sa kanya. Sinungaling ako kung hindi ko sasabihin, minahal ko siya ng sobra. Sumagot at nakatitig lang. Ngumiti siya sa akin at parang hinawakan ng pisngi ko bago ginawa ng hagkan sa noo. Mahal ko si Vanessa noon at hanggang ngayon mahalaga pa rin siya sa akin. Di naman na yun mawawala. Wala naman siyang ginawang masama sa akin bagkus ako pa ang may ginawang di maganda sa kanya. But you know, sa tuwing iisipin ko siya, hindi na tulad ng dati. Hindi bumibilis ang tibok ng puso ko. Di na ako nasasabik na magkita pa kaming muli. Di na ako napapangiti kung aalalahanin ko siya. Hindi na nga siya pumapasok sa isip ko nang di sinasadya. Hinawakan niya ang kamay ko at inila payakap sa kanya. Minahal ko siya noon, pero mas mahal kita ngayon. Nakaya kong mawala siya sa akin na matagal pero hindi ko kayang hindi ka makita na isang araw. Iniyakan ko siya na isang linggo. Pero daig ko pang nawala sa mundo mo noong nailisan mo ko. Now my friend Ivan said, Vanessa is back. Nakita niya raw at sigurado siyang si Vanessa yon. Wala ko naramdaman na pagkasabik. Hindi katulad dati na marinig ko lang ang pangalan niya, tuwang-tuwa na ako. But now, masaya lang ako na bumalik na siya pero hanggang doon lang at wala nang iba pa. I hugged him tight, trying to control my sob. Don't leave me. I don't know what will happen to me if I lost you again, I said while my tears start running down from my face. Hindi ako mawawala sa iyo. Pangako, mas lalong di ko kaya mawala ka sa akin, Monica. Hindi ko kakayanin kapag ikaw ang nawala. I love you so much, and I love our unborn child. Ikaw at ang magiging anak natin ang pinakamahalaga sa akin. Ang tangi kong kayamanan, my life and my everything. I felt relieved after he said that. Maybe he just want me to know about his past. Pero hindi niya masabi-sabi dahil ayaw niyang masaktan ako. Ayaw niyang isipin ko na kinukumpara niya ang pagmamahal niya para sa akin sa kung ano man ang namagitan sa kanila ni Vanessa noon. Mahal ko si Leonardo at hindi ganoon kababo ang pagmamahal ko sa kanya para lang pagdudahan o pag-isipan siya ng di maganda. I trust him. I trust my man. Nilapag niya ang gitarang hawak niya bago niyakap ako na mahigpit. Habang tinatanong namin ang pawala ng araw. Napakaganda. Napakatingkad ng kulay kahel na humahalo sa kulay asul na kanangitan. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na darating sa amin ang araw na ganito. Ang araw na sabay namin tinatanaw ang papawala ng araw ng magkayakap at sabay nagigising at sasalubungin ang panibagong umaga. Sir Leonardo, may tawag po para sa inyo. Kumalas ang isang kamay ni Leonardo mula sa pagkakayakap sa akin bago inabot ang telepono. Hello? Patanong niyang bungad. Hindi siya umalis sa tabi ko at nanatiling nakayakap ang isa niyang kamay sa akin. Leonardo, nariyan ba ang pinsan ko? Napansin kong kumunot ang noo ni Leonardo nang mapatingin siya sa akin bago muling nagpatuloy. Bella? Oo, ako to. Nariyan ba si Monica? Sumagot ka kaagad dahil importante ang sasabihin ko. Kung kanina bahagya lang nakakunot ang noo niya habang nagsasalita, ngayon sa lubog ng kilay niya. Yes, she's here. Gusto mo ba siyang makausap? No! Huwag mo ibibigay ang telepono sa kanya. Leonardo, listen to me.
Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Monica, kaya sa'yo ko na lang sasabihin. Ikaw na rin ang bahala magsabi sa kanya. Spill it, Bella. Bahagya ng iritado ang boses ni Leonardo ang sabihin niyon. Kaya naman kuryosong tumingin na ako sa kanya. Aunt Zenaida, Monica's mother, died yesterday. Monica is pregnant, Leonardo. Please take care of my cousin. Ilang minutong nakatulala lang si Leonardo at hindi man lang ako pinapansin. Hindi ko tuloy alam kung anong pinag-usapan nila ni Bella. Gusto kong magtanong sa kanya pero nang makita ko ang bahagyang kalituhan at pagkabahala na nakabadha sa mukha niya, bigla akong kinabahan. Why? Bakit daw tumawag si Bella? Kuryosong tanong ko sa kanya. Ilang linggo na rin halos ang lumipas pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkikita ni Bella. Ngayon ay kinakabahan ako kung para saan ang tawag na yon. Whatever happens, I want you to calm down and always remember that I'm here and I love you. Sabi niya kaya mas lalo ako na curious. You're starting to scare of me, Leonardo. Just say it, what happened? Kuryosong tanong ko, pero hindi ko inaasahan na naging sagot niya. Your mom, sumakabilang buhay na siya kahapon? Monica's POV. Sumakabilang buhay na siya kahapon. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang mga sinabing iyon ni Leonardo at magpasa hanggang ngayon hindi pa rin ako naniniwala. It's almost dinner time, narito pa rin kami sa mansyon nila. Kaninang sinabi niya yon, wala akong naging reaksyon. I just nod and act like nothing happened. Like it doesn't said something. Dahil baka ako naniniwala, ganun nasa US ang mama ko at nagpapagaling. Ilang beses kinumpirma ni Daddy na ayos lang si mama, na malakas siya at wala ng problema. Kaya naman paano nawala kung wala namang problema? Are they lying to me? I looked at the food that is served. Looks delicious. Smells delicious too. Di rin ako nakakadama ng paghilam ng sikmura. Pero bakit hindi ko magawang kumuha ng pagkain upang kumain? Bakit di ko mautusan ng kamay ko upang kunin ang plato ko? Bakit nakakaramdam ako ng lungkot? Ng pangiinis na maiyak? Nang kirot sobrang kirot ang puso ko at nang parinakit ng lalamunan kakapigil ng luha. Love? I'm okay. I'm fine. It's okay. Tinignan ko si Leonardo na ngayon nasa tabi ko na. Habang ang mga magulang niya naman umalis kani-kanina lang para sa dinner meeting nila. I'm okay, right? I asked him. I cannot help myself not to cry now. I don't know. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman at isipin.